tayo ngayon sa ating spot ng joggingan. January 31, 2026. Ayan. At nakadalawang linggo yata tayo bago nakabalik. Ayan, samahan niyo ako guys sa aking paglalakad at jogging. Takbo-lakad si Matski. Ayan. Okay. Ayan, pangalawang ikot natin guys. Ayun ang ating motor. Pangalawang ikot. Takbo-lakad naman tayo ngayon. Ayan. Alay lang. So, samantalahin ko to lang guys na pagja-jogging ko. So, meron lang ako mga tips sa mga newbies. Para sa mga newbies lang to guys ha. Doon sa mga aspiring na nag-YT, mga baguhan, bigyan ko lang kayo ng ilang tips na naranasan ko at nakikita ko na nagiging problema natin sa ating mga channel. So sa akin, share ko lang sa inyo kung talagang seryoso kayo sa pag-YT, mag-focus tayo dun sa ating forte, yung ating talagang content. Kailangan kasi meron tayong content talaga na i-upload sa ating channel. Ayan, so continue tayo. Mag-focus ka dun kung saan ka komportable. Tingnan mo sa analytics mo kung alin ang most viewed na videos mo. Kung sa tingin mo yung ibang mga bagay-bagay na hindi naman masyado patok sa mga viewers mo, leave it. Doon ka mag-focus sa kung saan ka maraming views. Makikita mo yun sa analytics mo. Maraming views, hindi lang views. Yung retention ng viewers mo. Tingnan mo doon, makikita mo kung gaano katagal sila nanonood. Dahil mo, nag-upload ka ng 5 minutes. Palagay mo 2 minutes, 3 minutes nag-stay yung viewer. Ibig sabihin gusto nila yung content mo. Ganun lang kasimple yun. Kasi maraming ang views. Although kailangan din yung views. Maraming ang views. Ang duration naman ng panonood nila wala pa 1 minuto. Di wala rin, di ba? So para lang mapakita nila na doon sila. Pero importante kasi yung watch hour mo. Di ba? Ganun lang kasimple ang YT. Meron naman tayo YouTube studio, doon mo titingnan lagi. At yung bawa, gaya ko, ang content ko is mix. So pag nag-upload ako, dati ang mga content ko is fishing. Sa Manila Bay, andyan namamangka kami, dumadayo kami kung saan saan. So marami rin views. Pero after nila mapanood yon, wala na, hindi na gumagalaw yon. Meron pa yung ngilan-ngilan. Halimbawa, in-upload ko ngayong Sabado. Lunes, Martes, wala na manonood noon kasi napanood nila eh. Maliban na lang yung talaga nagse-search, naghahanap ng Manila Bay Fishing, yan isa-suggest naman ni YT yun, ni Lolo. Pero napansin ko kasi nagdi-DIY ako, di ba, nagre-repair ako ng mga appliances. So doon ko nakikita na yung viewers ko 3 taon na nakalipas, mayroon pa rin nanonood, mayroon pa rin nag-i-inquire, nagtatanong, nagko-comment, mayroong suggest na more content sir, ganda ng content mo, ganun. Nakakataba ng puso. So ang naisip ko, mag-focus ako sa DIY, repairs, lahat, electric pan, gas stove, kasi yan talaga ang linya ko, yung tungkol sa LPG appliances, lahat. Minsan nagluluto ako, yan yung mga recently, almost 2 weeks na, puro food vlog ang ginagawa ko. Hindi man araw-araw, pero ganito nangyari kasi yan. Pag wala akong repairs, once na nakita nyo, napansin nyo na ang puro upload ko is pagkain, mga niluluto ko, simple pagkain lang naman, ibig sabihin na wala akong repair nun. Yan, sa 1 linggo, meron akong bakanting 2 araw na walang repair. Automatic yan, pagkain ang i-upload ko niya kasi yung niluluto ko, yung pagkain ko araw-araw, parang update. At the same time, ma-share ko rin yung aking paraan ng pagluluto, yung hobby ko, pagluluto rin kasi. So ganun, hanapin mo, alamin mo kung alin ang mas patok sa mga viewers mo, kung anong content ang nagugustuhan nila sa'yo. Yun ang ibig ko sabihin. Sinishare ko lang kasi na kung paano mapapaganda yung ating channel.
although maliit lang naman ang channel ko, pero isa sa mga napansin ko sa mga upload ko, kasi titingnan natin yung analytics natin eh. So yun ang naisip ko, kaya focus ako lagi sa kung ano yung content na gusto ng tao, yung retention ng panonood nila. Siyempre isa yon, isa sa alang-alang natin yon. Nag-upload ka ng 10 minutes, tingnan mo yung duration ng panonood nila, 1 minute. Hindi ano yan eh, sabihin hindi nila nagustuhan yung content mo. So dapat tingnan mo doon sa mga upload mo kung alin ang mas patok. Ibig sabihin nagtagal sila, hindi man na kumpleto yung, kasi wala namang ganun eh. Gagawa ako ng mga washing machine, mas maraming views kumpara sa fishing. Although yung fishing is ang daming views pag nag-premiere ako, pero isang beses lang yun halos, hindi na uulit yung mga yan, diba? Hindi na uulit, hindi gaya ng yung pinakang 40 ko na, which is repairs, DIY. 3 years ago, 2 years ago, 1 year ago, may naglalabas bigla sa studio ko yan. Sir, salamat sa kaalaman. Mga ganun ba? Something ganun. So, sabihin, continuous yung mga views. Continue yung nagsusearch ng ganun trabaho. Hindi gaya ng fishing. Nasisiyan ako dahil nag-fishing, yan talaga hobby ko eh. Pero walang pangmatagalang benefits dun sa channel mo. Yan ang ibig sabihin. Nag-upload ka ng 15 minutes, manonood ng buo. Hindi. Pero iba yung talaga sumusuport sa iyo, hindi man panoorin ng buo pero nakababad yung cellphone. Pero sabihin mo, yung talaga pinanood talaga ng kanyang actual, wala, bihira yun. Lalo, siyempre may mga busy tayo. So bilang suporta na lang, comment ka muna sa una, ganoon naman tayo eh. Gaya ko ako, aminin ko. Pag nataon na, pag na may nag-premiere na may ginagawa ko, alam nga naman iwanan ko yung trabaho ko, doon ako kumikita. Yung YT, wala yan, libangan lang natin to. Although kailangan natin kumita yung revenue, pero mas priority natin yung ating existing na trabaho na pangmatagalan ba, yun ang ibig ko sabihin. So ako, ang gagawin ko, babati lang muna ako, magpaparamdam lang ako sa host na andun ako. So babati ako doon sa mga kakilala natin, mga bisita. Pero after nun, iiwanan ko na yan. Kahit din ako nagsasabi ng BG, bihira ako magsabi ng BG sa ano, nakakaya kasi yan, nakakaya na magsabi ka pa ng BG. Ano lang, basta kumaway ka, importante may libre ka naman na cellphone, o kung may laptop pa, yung swerte nyo. Ako cellphone lang gamit, yung laptop ko hindi ko magamit dahil may nasumagap ng wifi. Ngayon, ang gano'n ang ginagawa ko, bababad ko na yung cellphone ko dyan hanggang matapos, di ba? So at least nakasupport ka kahit di ka nanood ng actual na nanood. So mga bungad lang na panood mo. So pwede man i-replay yun para at least kung interesting naman yung kanyang upload, di ba? Kung interesting yung kanyang upload, eh siyempre panonoorin natin. Ako sa akin, ganun din naman sa akin mga ginagawa ng iba eh. Sir, pinanood ko ng buo yan. Ayan, ganyan, iniwanan ko lang kasi may ginagawa ako. Okay lang, salamat, di ba? Ganun lang dapat tayo. Pag busy tayo, yung pinaka-suporta mo is babaran mo. Ngayon, kung talagang hindi talaga po pwede, okay lang yun. Hindi naman sa lahat ng araw libre tayo. So bawi sa next time. Ganun din ako eh. Kung talagang busy ako, may lakad ako, andito ako sa Naik, punta ako ng Pasay, oras ng premiere, wala tayong magagawa, replay na lang. Yun lang naman ang YT. Huwag tayong magtatampo pag during the premiere telecast is wala yung inaasahan mo. Hindi ganon. Hindi natin alam kung anong sistema, anong sitwasyon ng kanyang araw na yon. So ganun lang. Sinishare ko lang to dahil may mga iba na pag hindi ka naka-actual na nandun during the premiere is hindi yan pupunta sa'yo. Tatapaka ka bakit hindi niya alam kung bakit hindi wala ka doon ng time na yun. Ganun lang. Sana itong aking mga sinasabi kahit paano makatulong sa mga kapwa natin YouTuber. Ayan, bye bye.